Kamusta mga kaibigan? Pag-usapan natin si Manong Chavit Singson, ang pinakamayamang tao sa Ilocos Sur. Gaano nga ba siya kayaman at paano siya kumikita ng 120 million pesos sa isang buwan? Alamin din natin ang iba't ibang mansyon niya sa loob at labas ng bansa. Mga negosyo niya kung saan ay kumikita siya ng 4 million pesos sa isang araw. Pati kung gaano nga ba kamahal ang kanyang mga sasakyan. At bakit sinasabing may malapusa ang buhay ni Chavit? Dito yan sa Kinuwento TV. Si Luis Crisologo Singson o mas kilala natin bilang si Chavit Singson ay isang politician at businessman. Ayon naman kay Chavit, ang pananaw niya pagdating sa pera ay hindi sa iyo ang perang hawak mo hanggat hindi mo ito nagagastos. Kaya naman si Chavit ay gastos ng gastos. Hindi niya hinahayaang hawak o nakatago lang ang kanyang pera. Subalit ang kanyang mga pinaggagastusan ay yung mga bagay na alam niyang may babalik na pera o tubo sa kanya, tulad ng kanyang mga investment, real estate at ang kanyang mga negosyo. Ang ilan nga sa mga bagay na sinasabi ni Chavit Singson na may return of investment ay tulad ng kanyang negosyong transportation company na tinawag niyang Golden Dragon Partas. Ito ang pinakamalaking transportation sa Ilocos Sur. Ang isa pa sa negosyo ni Chavit ay ang pagkakaroon ng sariling mining company na may pangalang Satrap Mining Company, na kung saan ito ay nakafocus sa paghahanap ng mga ginto at silver. Kaya naman sa isang video ni Chavit ay pinakita niya ang kanyang isang vault na naglalaman na maraming ginto. Ang bawat isang pure gold bar ay may bigat na 1 kilo at nagkakahalaga naman ito ng 3 million pesos bawat isang gold bar, na habang tumatagal ay tumataas ang presyo. Ang mga bawat gold bar niya ay may nakaprint na pangalang Chavit. Ang isa pa niyang negosyo na kung saan ay kumikita siya ng malaki ay ang The Chavit Tree Project Corporation. Ang corporation niyang ito ay nagsusupply ng mga lumber o tabla na galing sa puno. Isa rin siya sa may-ari ng Dito Telecommunications. Ayon din sa kanya, pinagpatuloy niya rin ang construction business na tinayo ng kanyang ama. At ang isa pa nga sa sinasabi ni Chavit na merong malaking return of investment ay ang kanyang Platinum Skies Aviation, na kung saan ay meron siya ditong mahigit 30 mga jet types na eroplano. At ang halaga naman ng bawat eroplano na meron siya sa Platinum Skies Aviation ay umaabot ng 350 million pesos bawat isa. Kaya naman kung pagsasamahin natin lahat-lahat ng mga jets ni Chavit, ito ay nagkakahalaga ng 10.5 billion pesos. Ang mga kumpanyang yan ay iilan lamang sa halos 100 kumpanyang meron si Chavit. Kaya kung iisipin natin ay hindi malabo na kumikita si Chavit ng 120 million pesos sa isang buwan sa lahat ng kanyang mga negosyo. Bukod sa mga negosyo at kumpanya ni Chavit, marami pang mga bagay na maaaring hindi mo pa alam tungkol kay Chavit na talagang ikagugulat mo. Tulad na lamang ng kanyang mga mansyon. Si Chavit ay merong 2 mansyon sa Las Vegas, Nevada. Isa sa San Francisco, California at isa sa Los Angeles, California. Meron din siyang mga pinagawang mansyon dito sa Pilipinas. Isa nga dito ay ang kanyang napakasikat na tourist spot na Golden Tower. Isa itong struktura na pinagawa niya sa kanyang baluarte. Ayon pa sa isang balita, gumasto siya sa struktura nito ng mahigit 180 million pesos. Meron din siyang mansion resort sa kanilang lugar sa Ilocos Sur. At ito ay may magandang tanawin na nasa tabi ng dagat. At meron din siyang mansyon sa Quezon City na pinagawa niya sa halagang 110 million pesos at may lawak na 2,000 square meters.
Pangalawa ay ang pagtulong ni Chavit upang tuluyang maganap ang Miss Universe 2016 dito sa Pilipinas. Siya rin ang tinuturing dito na main sponsor ng nasabing event. Ibig sabihin, siya ang may pinakamalaking nilabas na pera para lang maganap ang Miss Universe pageant dito sa ating bansa. Ayon din kay Chavit, gumastos siya dito ng 12.9 million US dollars o 646 million pesos. Bukod pa sa mga ginastos niya sa mismong event, bumili rin siya ng napakalaking yate na nagkakahalaga ng 600 million pesos. Ito ay para gamitin sa pag-travel ng mga Miss Universe contestant mula Manila papuntang Batangas. Kaya naman hindi natin maitatanggi ang pagiging galante ng isang Chavit Singson. Pagdating naman sa kanyang pamilya, siya ay mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Dalawa sa kanyang mga anak na lalaki na sina Ronald Singson at Ryan Luis Singson ay pumasok na rin sa politika at sila rin ang maaaring magpatuloy ng negosyo ni Chavit. Meron din mga naggagandahang anak si Chavit. Ito ay sina Richelle Singson at Chelsea Singson. Ang isa sa mga anak ni Chavit na si Chelsea ay isa ring businesswoman. Siya ang nagmamanage ng kanilang negosyo na Go Sport Philippines. Ito ay isang sikat na supplier ng iba't ibang branded ng sport equipment at accessories. Siya rin ang nagmamanage ng kanilang negosyo na Empower Training Center. Ito ay isang training center sa mga tao na gusto matuto ng Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxing at iba pa. Dahil din sa training center na ito, natuto si Chelsea sa pagboboxing. Kaya naman siya ay lumalaban sa boxing na ginaganap sa loob at labas ng ating bansa. Ang anak naman ni Chavit na si Richelle Singson ay nakapagtapos sa kursong Architecture sa University of the Philippines. Sa ngayon, si Richelle ay isa na ring businesswoman at sa katunayan, siya ang vice chairman ng LCS Groups of Companies. Ito ay isang kumpanya na nangangalaga at humahawak ng lahat ng negosyo at kumpanya ng kanilang pamilya. Bukod sa mga kumpanya at negosyo ni Chavit, marami rin siyang pag-aari ng mga tourist attraction. Isa na dito ay ang kanyang Baluarte Zoo. Ito ay kanyang pinagawa dahil bata pa nga lang daw siya ay mahilig na siya sa mga hayop. Ayon din kay Chavit, ang kanyang zoo na ito ay gumasto siya ng milyong-milyong piso para maisakatuparan at mabili ang mga hayop na dadali niya sa kanyang zoo. Tulad na lamang ng giraffe na nagkakahalaga ng 1.8 to 3 million pesos bawat isa. Bukod pa sa mga giraffe, bumili rin siya ng mga seal, ostrich at mga white lion at iba pang mga hayop na wala dito sa Pilipinas. Ayon din kay Chavit, kaya siya palagi sumasama kay Manny Pacquiao tuwing may laban ito sa labas ng bansa. Ito ay sa kadahilanang milyong-milyon ang pinupusta ni Chavit para kay Manny Pacquiao. Kaya naman maituturing silang matalik na magkaibigan pagdating sa pagmamanage ng kanilang mga negosyo. Sa katunayan nga ay binalak din nila bilhin ang network ng GMA noon, subalit ito ay hindi natuloy. Si Chavit din ang advisor ni Manny pagdating sa mga negosyo. Dahil hindi talaga maitatanggi na matalino at magaling si Chavit pagdating sa pera o sa pagnenegosyo. Kaya nga nung lumaban si Manny Pacquiao para sa pagkapresidente ng Pilipinas ay pinayuhan niya si Manny na wag na kumandidato sa pagkapresidente dahil uubusin lang daw nito ang pera ni Manny. Pagdating naman sa pagiging politiko ni Chavit Singson, siya ay naging gobernador noon sa kanilang lalawigang Ilocos Sur ng ilang dekada. Naging congressman din siya ng 1st District ng Ilocos Sur. At naging mayor din siya ng kanilang bayan na Narvacan, Ilocos Sur. Tumakbo din siya noong 2007 sa pagkasenador, subalit siya ay natalo. Pero ginawa naman siyang Deputy National Security Advisor noong 2008.
May pagkakataon din na sinabi ni Chavit sa isang interview na napakalaki ng utang na loob niya sa Panginoon dahil buhay pa siya hanggang ngayon. Siya ay nahulog noon sa isang helicopter pero walang masamang nangyari sa kanya. Bumagsak din ang sinasakyan niyang eroplano pero wala pa rin nangyaring masama sa kanya. At ilang beses na rin siyang na-ambush habang siya ay nakasakay sa kanyang sasakyan. Pero wala ring masamang nangyari sa kanya. Kaya sobrang laki talaga ng pasasalamat niya sa Panginoon. Kaya isa siguro yan sa mga dahilan kung bakit hindi mahilig sa mga sasakyang panglupa si Chavit Singson. Maliban sa sasakyan niyang binili noong 2019 na Inca Civilian Sentry na isang bulletproof na sasakyan na kahit sabugan ng granada ay hindi ito masisira. At ito naman ay nagkakahalaga ng 25 million pesos. Mga kaibigan, iyan ang nakakalulang yaman ni Chavit Singson. Talagang kahanga-hanga ang galing ni Chavit sa kanyang paghawak ng kanyang mga negosyo at hindi pagsuko sa tuwing may problema siyang kinakaharap sa buhay. Ano ang masasabi nyo rito? Huwag natin kakalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!